Ayan, so ayan mga ka-wonder, so ayan, mainit na tanghali nga po sa inyo, sobrang init po talaga. Yan no. Yan, so ayan, tagal na po talagang hindi umuulan. Yan. Yan, sa wakas, ayan, sa tagal po, ayan, meron din po tayong nagpa-concern po dito na isang despan mga ka-wonder sa tagal. So ayan. So hindi po natin alam kung marunong pa ako. HR. So ayan, napakatagal po talaga ayan bago uli tayo. Yan, magre-repair or magche-check ng isang electric pan. So yan sa taga rito lang po yung may-ari niyan. Ito lang po sa barangay namin. Nandyan sa mga tindahan na binibilahan ko po. Yan. Pina-concern po itong despan. Ayan, Astron po yan. So ayan dati. Nice. Nung bumibili po ako sa kanila, nakikita ko pa yan. Siguro mga 2 years or 1 years nakalipas. Umaandar pa yan dun sa store nila. Dun sa grocery store nila. So ayan ngayon. Ito, pina-concern po. Yan, sabi, humihinto daw sa 1. Mahina daw yung andar, ganun. So yan, check na lang po natin. Ayan. What? Nakasaksak na po yan. Ayan, naka-on na po sa breaker. So pindutin na lang po natin. Ayan na, ayan nga. Umuugong nga siya, ayan. Umuugong sa 1. Ayan, gumagalaw naman po siya. Pero hindi po tumutuloy. Ayan, 3. Ayan, wala. So wala, ganun lang din po, slow mo lang. Yan, so hindi pa natin alam yan, mandar na po. Yan, ganun pa lang, niya, system niya. Wow naman! Wow! Wow! So pagka nasa 3, bibelo, andar. Pero hindi po normal yung ganun. Yan, lagay natin sa 1. Yan. Mandar naman po. Pero mahina. Pero yung belo niya po kanina, hindi normal yon. Kasi kadalasan po pagka ganon, yan, may problema po yan sa loob. So, i-check ko na lang po. A few moments later. Yan, so yan mga ka-wonder. So, ito, natanggal ko na nga po yung mga parts ng yung LC, yung housing. Yan, medyo malambot naman siya. Yan, kamay na lang yan. So, ang naging lang po dito matigas kanina nung pagtanggal ko po ng LC. So kapit na kapit po yung LC. Kaya kailangan lagi po kayong may pampa ng kalawang, pampadulas, yan. WD-40 langis para hindi po kayo mahihirapan. In case na istaka po siya matigas or kalawang, mapapalambot po siya ng WD-40. Yan, so yan, mga ka-wonder, kung makikita nyo po yung niya, windings niya. Ito po kanina kasi yan. Una pa lang sa tingin ko, pag yung mga ganitong kasi ng Astron, si di ba? Parang may hinala na po tayo eh. Yan, napakakapal po nung yung windings niya. Nung una, itong LC niya parang hindi match dito sa malaki yung ng housing, pero yung sa ng LC niya parang hindi po parang hindi yan ang original na LC, malit yan eh. Damn! Saka ito parang ayun, hindi natin alam kung aluminum or tanso yung windings nito, pero ayun kasi pulang pula po siya eh. So yung mga ganitong electric pan po kasi talagang kadalasan yan, sa totoo lang po nakakatamad pong i-repair. Kasi una may problema po siya doon sa pagtakbo niya, di ba? Mahina tapos kailangan bumelo. Hindi ko pa po kasi nabubuksan. Titingnan ko po kung may gasgas yung shafting or bushing. Tapos unang-una nga po sa ganong niya, saglit ko palang ginamit, ang init na ng motor. Ibig sabihin,
may problema po yan dito sa capacitor. Yan. Yan, capacitor agad yung problema niyan. Kapag po kasi mahina yung andar, tapos nagiinit po yung motor niya, capacitor po yon. Tapos pagka napalitan na po natin ang capacitor yan, hindi pa rin po siya tawag nito lumalakas or umiinit pa rin yung motor. Sabihin po nun, windings na talaga. So yan, ang laki rin po siya, yung capacitor niya po ang laki rin, 1.8 po. So yan, ayan. Tingnan ko po muna yung capacitor nito kung ilan pa yung laman yung capacitance ng capacitor. Tapos titignan po natin yung motor kung may gasgas na po dun sa mga bushing at shafting niya. So yan, update ko po kayo. A few moments later. Yan, so yan mga ka-wonder, so ito nabaklas na nga po natin dito sa motor. Yan, pati yung capacitor ito, ginawa na po natin ng 1.8 po yan, oh. Yan, 1.8 UF. So tapos dito po ang lumalabas dito is 1.593. So yan, may advance po yan ng so ang laki na po ng binaba niya, 3 na po. So yung sobra po na 93 wala na yun. So ang pinaka total na lang niya 1.5 sarado, sabihin na natin 1.540. Minsan umaabot nga po ng yan, yung advance nung niya, kulang-kulang 1. Kaya yung sobrang 93 wala na yan, hindi na po counted dyan. So 1.5 sa 1.8 UF. So malaki na po yung binaba ng capacitor niya, kaya umiinit po yung motor. Damn! Kaya yun po yung dahilan ng pag-init ng motor niya, kasi bumaba na po yung ng capacitor. So papalitan ko po siya ng bagong capacitor. Hanapan ko po dito ng kung may 1.8 po ako. Pero yung 1.7 is enough na po yun. Pwede na po yun. Tapos dito naman po sa yan, sa shafting niya. Yan, kanina may mga bakat-bakat lang po yan. So nilihan natin yan, So, kung mayroon po siyang gas-gas malalim na nakukutkot po ng koko, so magpapalit po tayo ng shafting at bushing. So wala naman po ako na gas-gas po talaga na malalim. Bakat lang po siya, bakat yan. So niliha ko na po yan, kabilaan po yan, Wala naman po tayo nakuhang gas-gas na malalim talaga dyan sa shafting. Nice. Kasi kung meron pong gas-gas yan, mararamdaman po yan ng koko. Yan, ganyan po yan. Kakamutin nyo po siya ng koko. Koko po ang pandadaman nyo, hindi yung balat lang ng daliri natin. Koko po, koko. Kasi yan ang kakagat doon sa bushing. Kung may gas-gas na po yung bushing, yung shafting, kakagatin po yan ng bushing. So dahil wala pa po, pwede pa po to. Pwede pang pagtiyagaan. Kasi kapag pinalitan po natin lahat yan, malaki na po yung magiging expenses nitong electric pan na to. What? Yan, dahil nilinis lang po natin yung sa shafting, sa bushing. So lilihain lang din natin ng konti. So papalitan na lang po natin ng bagong capacitor. So magte-testing na po tayo. So yan, update ko po uli kayo. A few moments later. Yan, so yan mga ka-wonder. So excuse nga. Ito na nga po, nakapagpalit na tayo ng bagong capacitor dito mga ka-wonder. Yan, 1.7 UFs. So enough na po yan, kasi wala po talaga tayong eksaktong 1.8. Kasi madalang po yung ganitong madalang po yung ganitong capacitor. Kadalasan lang po talaga lagi 1.5, 2.0. Yung 1.7 nga po madalang lang din Yan, so ilang peraso lang po yung nabili natin na ganyan. Pero okay na po yan, kasi 1 lang naman po yung diferensya. At least hindi kagaya nung sa 1.8 na bumaba ng 1.5. Tatlo po yung binaba niya, kaya umiinit po yung motor. So itong 1.7 enough na yan, kasi bago naman po yan. Nice.
Yan, so. Tapos ito naman mga kawander, ayan. Naibalik na natin yung ano, yung pinaka ano nung ano, parang may ano, yung maliit na hélice. Yan po yung spacer diyan sa ano sa mga bushing. Yan yung isa may itim. So yung isa dito sa unahan kasi diyan yung medyo may problema. Pinalitan natin ng bago, yan oh. Ito. Yan. Tapos, salang natin yan. Lagyan lang natin ng oil. Tapos sasalpak ko na po yan. So testing na po tayo. Yan, so i-update ko po kayo. 1 hour later. Yan, so yan mga kawander, yan. Ito, nalagyan na nga po natin ang hélice ito. So yan, testing na po natin to mga kawander. Yan na po yung bagong capacitor nya. Yan, so yan, nakasaksak na rin po yan mga kawander. Yan, sana umandar siya ng 1 nang hindi na dilipat sa 3. Kasi kanina 3 yung nagpa-andar sa kanya. Yung 1 ayaw umandar, yung 2 gumagalaw. Tapos yung 3, yun yung ano. Sana pag pindot natin sa 1, biglang andar na agad sana. Ayan, 1. Oh, di ba 1. Yun no. Oh, di ba bumalik na yung tunog niya. Oh my God! So 1 pa lang yan mga kawander, 1. Yan, tumutunog na siya ng parang number 3. Yan, lagay natin sa 2. O, 2. 3. Yun o. Yan, so paikutin lang natin mga kawander ha. O, di ba? O, yun ang tunog ng electric pan. O, 1. Lagay natin sa 1 ha. So hindi nagbago yung tunog niya. Malakas pa rin. So okay na po ito mga kawander. Ganun lang mga kawander. Kasi kung magpapalit po tayo ng capacitor, hindi po basta-basta magpapalit lang tayo ng capacitor. Ang kailangan po natin, bago natin palitan yung capacitor, check po muna natin yung mga pangloob na ito. Yung bushing, yung shafting. Kasi kung may gas-gas po yun, useless po yung pagpapalit natin ng capacitor. Gaya niyan, ito, meron nga siyang ano, parang medyo madumi dun sa loob. Nilinis po natin, tinignan natin kung merong gas-gas. Yun, kung hindi po natin nilinis yun, pinalitan natin ng capacitor natin. Lalakas nga siya, lalakas. Walang hindi. Pero, yun. Papunta po yun sa ano, maaaring magasgasan na po ng tuluyan yung bushing. Yan, dahil sa nilihan nga po natin yan, Okay. nilinis natin yung mga panloob kabilaan, pati yung dalawang bushing. Nilagyan natin ng oil. Yan, lahat, pati yung sa flower cup niya, pinapuntaan natin sa foam. So, yan. Nice. So, yan, kahit pa paano, kumbaga sa aircon, kumbaga sa mga noise, giginhawa, naging iba yung takbo niya. Compare mo dun sa papalit ka lang ng capacitor na hindi mo i-check yung mga pangloob nito, hindi mo gagalawin, hindi mo lilinisan. So, lalakas pero hindi tatagal. Yan, so ganun lang mga kawander, yung napaka-basic, napaka-simpleng pagpapalit ng capacitor na may kasamang paglilinis dun sa ano, dun sa mechanical niya, dun sa loob, sa mga bushing, shafting. Para kahit papano yung mga ginagawa nating electric pan, pang sarili man yan or sa customer natin, at least kampante tayo natatagal po yung ano, yung mga gawa natin. Hindi yung ginawa natin ng Lunes, ngayon, Monday ngayon, babalik sa atin ng Martes kasi isang maghapon lang nagamit, may problema na kagad. Ito, siguro hindi rin natin alam kasi motor talaga nito, talagang alloy lang to, pero siguro matagal na rin po to dun sa may-ari, dun sa ano, so kay kung binibilihan dun sa grocery, taon na rin po siguro to. Yun nga, yung kumbaga sa ano, pagka yung mga ganyang electric pa natin is winding nyan is alloy lang, aluminium, panalo lang po tayo pagka tumagal ng taon yan eh. Ang kasi kadalasan ng mga nire-repair ko po ng mga ganyan. Excuse pa. Papalitan ko lang capacitor. Papalitan ko ng bushing. Bandang uli, pagka lumakas po siya,
napersa na yung motor naman po ang may problema, hindi na kinaya ng motor. Kasi nga po, yung motor niya, aluminum lang. Igagaya po ng tanso, medyo lumalaban po yan eh. Tumatagal po yung ano niyan eh, yung buhay. Mas tumatagal yung buhay ng electric fan. Oh my God! Pagka tanso po yung ano, yung windings niya. Ganoon din po sa mga ano, sa washing, sa dryer. So, ayan. Salamat na lang po tayo dito sa itong may-ari na sana kahit papano medyo tumagal pa rin to. May raos niya itong taginit ngayon. Pero hindi na po natin sasagutin yung sa motor na ito kasi ang ginawa lang po natin dito, kapasitor. Nilinis natin. Ngayon, sila pa rin sa kanila pa rin to didepende yung electric pan na to. Kapag ito is napersa sa kanila na ganun nga, kagaya pa rin dati na ano, sa ano eh, nagano na siya eh, naggamutan na to eh, dumaan na siya sa dialysis, napalitan na siya ng ano, natanggal na yung cancer sa ano niya, yun nga yung kapasitor. So hindi ibig sabihin, hindi na siya masisira. So, sabi nung kapasitor, ay ng motor, pinalitan mo yung kapasitor pero akong motor luma. So, hindi na kami ano, balance. So, kung ano na lang po yung ano nito, tatagal to. Siguro ano na lang, alalay na lang yung ano, paggamit, hindi yung pag ginamit ay walang patayan yan. Diyan po kadalasan nasisira ang electric fan kahit na po tanso po ang windings sa mga gamit nyo, electric fan or washing. Kung yung electric fan naman po is walang pahinga, walang patayan, so hindi rin po talaga tatagal yung mga gamit natin basta yung paggamit natin is wala tayong malasakit sa gamit, walang pakundangan. Madaling masisira yung mga gamit natin. Ngayon, kung marami naman tayong pambili, sige, go lang kayo. Kayong mga mararaming pera dyan. Bahala. Andito naman kami mga tagagawa. So ayan, so hanggang dito na lang po muna yung ating ano, at lilinisan ko pa po itong ano na to. Kasi marami pa yung mga ano niyan, yung parts niyan. So kailangan kahit pa paano pag gumawa tayo, kasama na package na dyan yung paglinis. So Nice. linisan po natin yan. So ayan, dito na lang po muna yung vlog natin at maraming salamat po sa panonood. Peace out.